Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang bulwagan ng Venture and Corporation ay buhay na buhay sa karaniwang pagmamadali ng umaga, ngunit kalmadong naglakad si Amara sa gitna nito, habang marahang umaalingaw ang tunog ng kanyang takong sa makinis na marmol na sahig. Ilang empleyado ang bumati sa kanya nang may masasayang ngiti, binabati siya sa tagumpay ng kampanya ng Velor Fragrance House at Bahay ng Liwanag. Magalang siyang tumango bilang tugon, nananatiling magiliw ngunit kontrolado ang kanyang ekspresyon. Nang marating niya ang mga elevator, naroon sila. Nakatayo si Maxwell malapit sa salaming dingding, suot ang isang perpektong tahi na Amerikana. Tulad ng dati, nangingibabaw ang kanyang presensya saan man siya naroroon. Samantala, nakasandal ng kaswal si Bert sa tabi niya habang abalang tumitingin sa kanyang telepono. Napadako ang tingin ni Maxwell kay Amara. Sa isang iglap, tila humigpit ang hangin sa paligid na para bang napansin ng buong silid ang kanilang dalawa sa mismong sandaling iyon. Binabati kita sa tagumpay ng kampanya, sabi niya sa pantay at propesyonal na tinig. Magkakaroon ng isang malaking pagtitipon para sa paglulunsad sa susunod na buwan. Inaasahang dadalo ka at ang iyong pangkat. Matatag ang pagkakabigkas ng kanyang mga salita, ngunit isa lamang itong pananggalang. Mula nang bumalik siya sa Maynila, napuno ang kanyang mga araw ng mga pulong na kailangang habulin, walang katapusang ulat, at mga desisyong halos hindi nagbigay ng puwang para sa anumang bagay. O iyon man lang ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit mas simple ang katotohanan. Hindi pa niya natatagpuan ang lakas ng loob. Sa tuwing naiisip niyang magsalita, tila natutunaw ang mga salita, bago pa man niya mabigkas ang mga ito. Kaya niyang patahimikin ang isang buong silid-pulong na puno ng mga ekotibo. Kaya niyang baluktutin ang takbo ng isang negosasyon ayon sa kanyang kagustuhan. Ngunit sa tuwing haharap siya kay Amara, sumisikip ang kanyang dibdib, bumibigat ang kanyang mga iniisip, at iisa lamang ang nais niyang sabihin, ang tanging bagay na hindi niya masabi. Mahal kita. Mariin itong dumidiin sa kanyang dibdib, sabik na makalaya at mabigkas. Ngunit sa halip, itinuwid niya ang kanyang mga balikat at hinayaang katahimikan ang pumalit sa mga salitang iyon. Sumulyap si Bert mula sa kanyang telepono, pilit pinipigilan ang pag-ikot ng kanyang mga mata sa pagkainis. Talaga, Maxwell? Ganyan ka makipag-usap sa babaeng malinaw na mahal mo? Hindi nakapagtataka kung bakit iniisip ng mga tao na para kang inukit mula sa bato. Nanatiling magalang ang ngiti ni Amara. Maraming salamat, Ginoong Escudero. Ipaalam ko ito sa aking pangkat. Bahagyang tumango si Maxwell at iyon na iyon. Walang init. Walang anumang palatandaan na nararamdaman niya ang parehong damdaming nararamdaman ni Amara. Bago pa siya tuluyang makalayo, isang maliwanag at masiglang tinig ang umalingaw sa buong bulwagan. Maxwell. Isang matangkad na babae na nakasuot ng kulay kremang Amerikana ang mabilis na tumawid sa sahig. Agad nitong niyakap si Maxwell at hinalikan siya sa pisngi ng mailikas na pagiging pamilyar. Biglang lumiwanag ang mukha ni Maxwell sa isang ngiti. Isang ngiting halos hindi pa kailanman nakita ni Amara sa kanya. Linda, ano ang ginagawa mo rito? Mas tumimo sa kanya ang tunog ng kanyang tawa kaysa sa inaasahan niya. Naramdaman niyang sumikip ang kanyang dibdib. Ginoong Escudero, kung mamarapatin ninyo, aalis na muna ako. Matatag ang kanyang tinig. Magalang. Sobra pa nga sa pagiging magalang. Tumalikod siya bago pa may mabasa sa kanyang mukha. Dahan-dahang nagsara ang mga pintuan ng elevator sa kanyang paligid, na tila isang mahabaging tabing na nagtago sa kanya mula sa paningin ng lahat. Napakahangal. Iyon ang sinabi niya sa sarili. Napakahangal na umasa sa anumang higit pa sa magalang na profesionalismo. Napakahangal na hayaang bumilis ang tibok ng kanyang puso para sa isang lalaking ni minsan ay walang sinabing anumang maaaring pagbatayan ng kanyang pag-asa. Kalmado ang tinig ni Maxwell nang ipatawag niya si Amara sa silid pagpupulong. Sa loob, nakatayo si Maxwell sa ulunan ng mahabang mesa. Nakaupo naman si Bert sa isang silya,
Gaya ng dati ay may nakaguhit na kalahating mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Naroon din ang babaeng nakita niya sa bulwagan kanina. Mainit at magiliw ang dating nito at magaan ang ngiti sa kanyang mukha. Binibining Cruz, nais kong ipakilala si. Panimula ni Maxwell, ngunit tumayo na ang babae bago pa niya matapos ang sasabihin. Linda. Linda Enriquez, masiglang sabi nito habang inaabot ang kanyang kamay. At pakiusap, Linda na lamang ang itawag mo sa akin. Magalang na kinamayan iyon ni Amara. Nakita ko na ang mga gawa mo. Lalo na ang pinakahuli ninyong kampanya. Lalong lumawak ang ngiti ni Linda. Napakahusay. Tunay akong humanga. Maraming salamat, tugon ni Amara sa payak at mapagkumbabang tinig. Bunga iyon ng sama-samang pagsisikap ng buong pangkat. Sigurado akong bunga iyon ng sama-samang pagsisikap, sabi ni Linda habang bahagyang ikiniling ang kanyang ulo. Ngunit ikaw ang nakaisip ng konsepto, hindi ba? Huwag mong maliitin ang sarili mo, Binibining Cruz. Karapat-dapat kang makatanggap ng pagkilala. Bahagyang umangat ang mga labi ni Amara sa isang magalang na ngiti. Maraming salamat, Binibining Enriquez. Linda, magiliw na putol ni Linda, halos natatawa. Linda na lamang. Bahagyang sumandal si Maxwell sa kanyang upuan bago nagsalita. Nais ni Linda na ikaw ang mamuno sa kampanya para sa kanyang kumpanya, ang Lurv Cosmetics. Naghahanap siya ng isang bagay na bago. Matapang. Kapansin-pansin. Inabot niya ang isang elegante at manipis na folder sa ibabaw ng mesa at marahang itinulak iyon patungo kay Amara. Narito ang mga detalye ng produkto, mga alituntunin ng tatak at pagsusuri sa merkado. Suriin mo ang mga ito kasama ng iyong pangkat at maghanda ng isang panukala bago matapos ang susunod na linggo. Tumango si Linda habang nananatiling magiliw ang kanyang ngiti. Maglaan ka ng sapat na oras, ngunit sabik na akong makita kung ano ang mabubuo mo. Pakiramdam ko, iyon mismo ang kailangan ng Lurv. Tinanggap ni Amara ang folder. Nanatiling propesyonal ang kanyang anyo, bagaman may bahagyang paninikip na muli sa kanyang dibdib. Naunawaan ko. Agad ko itong sisimulan. Masiglang tumango si Linda. Buong-buo ang tiwala ko sa iyo para sa proyektong ito, Binibining Cruz. Ano man ang maisip mo, sigurado akong magiging kahanga-hanga iyon. Nagbigay si Amara ng isang maliit at magalang na ngiti bilang tugon, ngunit napadako ang kanyang tingin. Sandali lamang. Patungo sa kinaupuan ni na Maxwell at Linda na magkatabi, kapwa may magaan at walang pag-aalinlangang mga ngiti sa kanilang mga mukha. Biglang kumirot ang kanyang sikmura bago pa niya iyon mapigilan. Kaya pala talagang wala na siyang karelasyon ngayon. Marahil ay higit pa sa pagiging kliyente si Linda. Napaka-komportable nila sa isa't isa. Tahimik siyang umayos ng upo at itinulak palayo ang kaisipang iyon. Mag-focus ka, Amara. Trabaho ito. Trabaho lamang. Madilim ang silid at ang tanging liwanag ay nagmumula sa kislap ng maraming monitor na nakahanay sa kabilang panig ng dingding. Sunod-sunod na lumilitaw ang mga linya ng code sa mga screen na sumasalamin sa malamig at mapagkalkulang mga mata ni Cassandra. Magagawa mo bang magmukhang totoo ito? Tanong niya sa mababa ngunit matalim na tinig. Hindi man lamang siya nilingon ng lalaking nakasuot ng hoodie. Mabilis na sumayaw ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng keyboard. Hindi lang magmumukhang totoo. Hindi ito mapag-aalinlanganan. Kaya kung gumawa ng peking website, lagyan ito ng petsang tila matagal nang umiiral gamit ang isang archive-style na script at mag-iwan pa ng mga bakas na magpapakitang ang konseptong iyon ay umiiral na 1 taon pa ang nakalipas. Dahan-dahang umangat ang mapulang mga labi ni Cassandra sa isang ngiting puno ng kasiyahan. Perpekto. Kapag natapos ako, wala nang maniniwalang siya ang tunay na nakaisip ng kampanyang iyon. Bahagyang tumalim ang kanyang tingin. Hindi ko lamang nais na magmukha siyang magnanakaw ng ideya. Gusto kong bumagsak siya. Lumalim ang kanyang ngiti. Gusto kong mawala sa kanya ang lahat. Ang tiwala ng mga tao, ang kanyang kredibilidad, at maging ang magandang pangalan na pinaghirapan niyang buuin. Bahagyang humarap ang lalaki, ngunit nanatiling natatakpan ng anino ang kanyang mukha. Kapag nailabas na ito, mabilis itong kakalat. Sigurado ka bang handa ka sa magiging epekto nito? Sumandal si Cassandra sa kanyang upuan at marahang pinag-cruise ang kanyang mga binti.
Wala man lamang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Iyon mismo ang inaasahan ko. Pindot ng hacker ang huling tekla sa keyboard. Agad na bumukas ang panibagong tab sa screen. Unti-unti nang nabubuo roon ang disenyo ng peking website. Lalong lumawak ang ngiti ni Cassandra. Magaling! Siguraduhin mong wala itong bahid ng pagkakamali. Biglang nagdilim ang silid ng sabay-sabay na namatay ang lahat ng monitor. Ngunit nanatiling nakaguhit ang ngiti sa kanyang mga labi. At higit na madilim kaysa sa paligid ang mga iniisip na gumugulo sa kanyang isipan. Maxwell. Walang ibang karapat-dapat para sa iyo kundi ako lamang. At ikaw naman, Amara. Sana'y tuluyan kang mapahamak. Sana'y mawala sa iyo ang lahat ng pinahahalagahan mo. Lalong tumalim ang kanyang mga mata habang pinipigil ang lumalalim na galit at inggit sa kanyang dibdib. Sa gitna ng biglaang kadiliman, marahang umalinggaw sa buong silid ang kanyang mahinang halakhak. Isang halakhak na malamig, mapanlinlang at puno ng masamang balak. Sa susunod na kabanata, magsisimula ng buuin ni Amara ang panukala para sa Lurv Cosmetics habang unti-unting lumalalim ang kanyang maling akala tungkol sa tunay na relasyon nina Maxwell at Linda. Samantala, palihim ng isasagawa ni Cassandra ang kanyang mapanganib na plano at isang nakakagulat na pangyayari ang maglalagay sa reputasyon ni Amara sa matinding panganib. Kaya abangan natin,